Magandang araw po mga kakaalaman na hinog. Kung ikaw po ay edad 60 pataas o may mahal sa buhay na senior citizen, mahalaga pong mapanood ninyo ang video na ito hanggang dulo. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang lahat ng gulay ay healthy. Pero ang tanong, totoo nga ba ito para sa lahat, lalo na sa mga seniors? Sa video na ito, tatalakayan natin ang 7 gulay na dapat iwasan o limitahan ng mga senior dahil maaari itong makasama sa kasukasan, bato at kalusugan ng tiyan. Sa edad na 60 pataas, mas nagiging sensitibo ang katawan ng isang tao. Ang mga organo ay hindi na kasing tibay noong kabataan. Kaya't kahit ang mga gulay na dati nating kinukonsidera bilang masustansya ay maaari nang magdulot ng masamang epekto kung hindi wasto ang pagkain. Kaya napakahalaga po na alam natin kung alin ang ligtas at alin ang delikado sa senior age. Pang-una sa ating listahan, talbos ng kamote. Ang talbos ng kamote ay isang paboritong gulay sa maraming tahanan. Madalas itong igisa o ilaga at ipareha sa tuyo o pritong isda. Ngunit alam nyo ba na ito ay may taglay na mataas na oxalates? Ang oxalates ay mga natural na chemical na maaring magdulot ng bato sa bato kapag naipon sa katawan. Lalo na po kung senior ka na at may kasaysayan ng kidney issues, hindi ito inirekomendang kainin ng madalas. Ayon sa ilang nephrologist, ang oxalate-rich diet ay may mataas na kaugnayan sa kidney stone formation sa mga matatanda. Kaya po kung gusto niyo pa rin kumain ng talbos ng kamote, gawin ito ng may moderation at uminom ng maraming tubig. Ang talbos ng kamote ay karaniwan din sa mga probinsya. Sa murang halaga, ito ay paborito ng marami sa kanilang hapagkainan. Ngunit kapag ito ay naging araw-araw na parte ng diet, mas malaki ang tsansang makaapekto ito sa kalusugan ng mga senior. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay malaking bagay upang maiwasan ng komplikasyon. Mainam din na isabay ito sa ibang low oxalate gulay gaya ng sayote o upo upang maibsan ang epekto. Pangalawa sa ating listahan, pechay at repolyo. Marahil ay hindi nyo inaasahan na makikita ang pechay at repolyo sa listahan na ito. Ito ay mga kilalang healthy na gulay at kadalasang sangkap sa nilagang baka o sinigang. Ngunit may tinatawag po itong goitrogens, mga sangkap na maaaring makaapekto sa thyroid gland kung labis na nakokonsumo, lalo na sa mga taong may existing na kondisyon sa thyroid gaya ng hypothyroidism. Ayon sa mga pag-aaral, ang labis na goitrogen intake ay may mataas na kaugnayan sa iodine absorption sa katawan na kailangan ng thyroid para gumana ng maayos. Kung hindi maayos ang pagluluto ng pechay at repolyo, maaaring tumaas ang goitrogen content nito at makasama sa kalusugan ng senior. Kaya po, kung kayo ay senior citizen na may thyroid condition, siguraduhing lutong-luto ang mga gulay na ito at kainin lamang ng paminsan-minsan. Ang pechay at repolyo ay karaniwan din sa mga probinsya. Sa murang halaga, ito ay paborito ng marami sa kanilang hapagkainan. Ngunit kapag ito ay naging araw-araw na parte ng diet, mas malaki ang tsansang makaapekto ito sa kalusugan ng mga senior. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay malaking bahagay upang maiwasan ng komplikasyon. Mainam din na isabay ito sa ibang low oxalate gulay gaya ng sayote o upo upang maibsan ang epekto. Pangatlo sa ating listahan, lungaw o cassava leaves. Ang dahon ng kamuting kahoy ay kilala sa mga probinsya bilang sangkap sa ginataan o iba pang lutong bahay. Ngunit ang cassava leaves ay may taglay na natural na cyanogenic glycosides na kapag hindi maayos ang pagkakaluto, nagiging cyanide, isang lason na maaaring makasama sa katawan. Ang senior citizen na may mahinang liver function ay mas mataas ang panganib sa cyanide exposure. Maaaring magdulot ng pakahilo, pagsusuka o matinding sakit ng tiyan. Kaya kung hindi sigurado kung paano ito lutuin ng maayos, mas makabuting iwasan ito sa senior diet. Sa mga lugar na kilala sa paggamit ng cassava leaves gaya ng Bicol at ilang parte ng Mindanao, ang tamang preparasyon ay mahalaga. Sa tamang pagbabad at pagpakulo ng maraming ulit, naaalis ang taglay na cyanide.
Ngunit kung ito ay shortcut lang sa kusina o hindi sanay ang nagluluto, maaari itong magdulot ng matinding panganib sa kalusugan. Mas mainam pong iwasan na lamang kung hindi gamay ang paghahanda rito. Baka naman po pa-like po sana ako ng video na ito at kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, eggplant o talong. Paborito ng marami ang talong, ginisa, inihaw o tortang talong. Ngunit ito ay kabilang sa nightshade family at naglalaman ng solanine, isang sangkap na maaaring magdulot ng pamamaga ng kasukasan. Para sa mga senior na may rayuma o arthritis, ang talong ay maaaring magpalala sa kanilang kondisyon. Bagamat wala pang matibay na ebidensya na ganap na masama ito, may testimonya ang ilang matatanda na mas sumasakit ang kasukasan nila kapag kumain ng talong. Kaya kung ikaw ay may rayuma, mas mainam na iwasan ito at subukan ng ibang alternatibo gaya ng kalabasa o sayote. Ang solanine ay hindi lang basta chemical. Sa mga eksperimento, napag-alamang nakakaapekto ito sa central nervous system ng ilang hayop. Sa tao, maaari itong magdulot ng minor effects gaya ng iritasyon sa bituka at mas malalang epekto gaya ng arthritis flare-ups. Hindi lahat ay apektado, pero kung may kasaysayan kayo ng pananakit ng kasukasan, iwasan nyo na ang talong, lalo na kung araw-araw ito sa mesa. Panglima sa ating listahan, okra o lady's finger. Ang okra ay kilala sa pagiging mataas sa fiber at magandang pampadulas ng bituka, ngunit ito rin ay may kakayahang mag-trigger ng gout attacks sa mga taong may mataas na uric acid levels. Ang mucus-like na substance sa okra ay maaaring makaapekto sa uric acid metabolism. Kaya kung ikaw ay senior na may kasaysayan ng gout, dapat pong maghinay-hinay sa pagkain nito. Pwede para naman, pero limitahan sa 1 beses o 2 beses sa 1 linggo. Minsan, inaakala natin na ang madulas sa bituka ay kabutihan agad. Pero sa kaso ng gout, kailangan isaalang-alang kung ito ba ay tutugma sa inyong kondisyon. Mas mainam pa rin to na iwasan ng sobrang pagkain ng okra at palitan ito ng kalabasa o patola. Huwag na hayaang lumala ang uric acid nang dahil sa maling kaalaman. Pang-anim sa ating listahan, kangkong. Ang kangkong ay isa rin sa mga purine-rich vegetables. Ang purines ay nagiging uric acid kapag sinira ng ating katawan. Kaya kung sobra ang purine intake, tataas ang uric acid level at maaari magdulot ng pananakit ng kasukasan o gout. Bukod pa dito, ang kangkong ay madalas na tinatanim sa tubig tabang na maaaring contaminated na mga parasites o bakterya. May mga documented case ng waterborne illness sa mga kumain ng hilaw o kulang sa lutong kangkong. Para sa mga senior na mahina na ang immune system, napakataas ng panganib nito. Sa restoran at karinderya, kadalasang inihahain ito bilang ginisang kangkong o kangkong in oyster sauce. Ngunit kung ito ay hindi husto sa luto, posibleng magdulot ng abdominal issues. Iwasan din po ang pagkuha ng kangkong sa mga ilog o ilog tubig na kung saan ay hindi saigtas ang pinanggalingan. Tandaan, mas mahalaga ang kasaigtasan kaysa kabusugan. Pangpito sa ating listahan, ampalaya o bitter gourd. Ang ampalaya po ay kilala sa pagpapababa ng blood sugar. Pero kung senior ka na at may maintenance na gamot para sa diabetes, ang labis na pagkain ng ampalaya, lalo na kung iniinom ang katas nito, ay maaaring magdulot ng hypoglycemia o sobrang pagbagsak ng blood sugar. Ang sobrang baba ng sugar ay pwedeng magdulot lang pakahilo, panlalambot at kahit pagkawala ng malay. Mas mainam na gawing itong sahog lang sa ulam at huwag gawing gamot kung hindi kontrolado ang dosage. Ayon sa mga eksperto, ang pagsasabay ng herbal remedies at gamot ay dapat sinasailalim sa konsultasyon. Maraming senior ang akala ay mas okay ang natural, pero hindi nila alam na kung balang gabay ng doktor, maaaring mapahamak ang katawan. Ipagpaalam muna sa inyong health provider kung balak nyong dagdagan ng ampalaya sa inyong diet, lalo na kung may sabayang gamot para sa diabetes.
Mga kakaalaman na hinog, mahalagang tandaan na kahit gulay ay pwedeng makasama kung labis ang konsumo at hindi naaayon sa kalagayan ng kalusugan. Hindi lahat ng nasa likod ng kasabihang gulay ay gamot ay totoo sa lahat ng sitwasyon. Ang katawan ng senior ay nangangailangan ng mas maingat na pagpili ng pagkain, hindi lang kung masarap ito, kundi kung saigtas ito sa kondisyon ng katawan. Tandaan, ang wastong kaalaman ay sandata laban sa karamdaman. Hindi porket likas sa kalikasan ay ligtas na agad, lalo na kung hindi tayo sigurado sa ating kondisyon. Kaya palaging kumonsulta sa inyong doktor bago magdagdag ng bagong pagkain o alternatibong gamot sa inyong araw-araw na diet. I-share nyo po itong video sa inyong mga mahal sa buhay na senior na o kahit sa mga anak ng senior para maprotektahan natin sila habang may panahon pa. Hindi natin kailangang hintayin ng emergency bago tayo mag-ingat. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala, stay healthy! Muli, maraming salamat po at God bless!